Hello mga ma'ams! Welcome back to another vlog again. I'm Josie Robiso and this is Joti Vlog. So today, papakita ko na sa inyo yung final na hospital bag ko. Kung ano yung mga laman. Before kasi yung ating part 1 is pinakita ko sa inyo yung ating laman ng mga ziplock, kung ano yung mga dadalhin natin. Then today, ito yung final na look ng aking hospital bag. So, don't forget to share, subscribe to my channel, and keep on watching. So, hello mga moms! Ito na nga yung ating final na hospital bag na dadalhin natin sa hospital, of course. Tapos, nag-add lang ko ng isang eco bag dito. Nandito yung aking ibang essentials. Tapos, yung ating hospital documents. Nasa clear book na rin siya naka-ready. So, gawa na lang tayo ng separate na video para doon kung ano yung mga nilagay ko na documents na kakailanganin. So, dito sa side na to is yung kay baby. Then, itong side na to is yung sa akin at saka yung kay Molly. Actually, ito lang yung kay Molly. Naglagay lang ako ng isang outfit niya. Marami ako nilagay na times dyan, pero isang outfit lang yung nilagay ko dyan. Kasi anytime, pwede naman siyang umuwi ng bahay. Since medyo malapit naman yung hospital sa bahay. So, for the delivery room outfit, nasa sa inyo na yan guys, mga moms, kung ano yung mas komportable kayo. Kasi, minsan naman sa hospital, nagbibigay sila ng lab gown. So, pwedeng ito suotin mo or pwede yung lab gown na ibibigay sa hospital. Then, for the extras, ayan, medyo madami ako nilagay. Tapos, nilagyan ko na din ng name ko para hindi malito si Molly kung para sa akin ba yun or kay baby. Tapos, nag-print lang ako ng ganito. Tapos, may super mom. Tapos, yung kay Molly, super dad. Ayan. Tapos yung mga ziplock pala, ilalagay ko na lang sa description box. Nabili ko lang yan sa TikTok. Sobrang laki yan mga moms. Ayan o. Ito ata is medium tong size na to. Then yung iba, itong sa extras ko, is large. Yung ginamit. Medium din pala to. Yung iba kong mga ginamit, yung para kay baby, small size lang yun. Okay, for the extras, ayan, may maternity dress, maternity bra, disposable undies or underwear, menstrual pads, adult diaper, underpads, tsaka breast pads, and slippers. Yung slippers, syempre, hindi ko na nilagay sa loob, lalagay ko na lang siya dito sa side. Actually, yung slippers naman, hindi naman siya hindi naman siya talaga needed kasi meron namang hospital slippers. Tapos yung slippers na susuotin mo na naman siguro papunta ng hospital. So, hindi mo na kailangan magdala ng extra. Importante pala mga moms is yung socks. Hindi ko na nalagay dito yung extra socks. Since may nilagay na ako, hindi ko din nailagay dito sa print out ko. Pero meron ako nakalagay dito na socks. Per ziplock. Per outfit. Okay? So, eto yung ating going home outfit. So, naglagay lang ako dito ng dress at saka isang, ang tawag dito, skinny jeans. Ay, hindi pala skinny jeans, leggings na komportable. Maternity leggings ang nilagay ko dyan. Tapos, isang top lang na komportable din. Then, menstrual pads or adult diaper. Depende sa inyo kung ano kailangan yung suotin. Then, of course, maternity bra. Tapos, kung gusto niyo pa mag-underwear, papatong niyo sa inyong diaper. So, syempre, may mga dugo-dugo pa tayo dyan down there. Kaya, kailangan naka-menstrual pads pa tayo. Or adult diaper. Okay, for the day 1 outfit, ayan, ito lang din. Same lang naman. Maternity sleepwear or pantulog, pambahay, maternity bra. Or kung ayaw niyo naman mag-maternity bra, wag na kayo mag-bra. Maglagay na lang kayo ng menstrual pads para hindi kayo... Or kung kasi, di ba, naglalactate na kayo, kailangan nyo yun. So, since ako kasi, 9 months pregnant na ako, wala pa akong milk. So, medyo nape-pressure ako. Pero sabi naman ni Doc, after ko manganak, for sure, meron naman yung lalabas na milk. Okay, so for outfit naman ni baby, ayan. So, ito, pinakita ko na yung day 1 ko, mga moms, di ba? Sabi ko sa inyo, yung day 1 and day 2 ko, yung day 1, at yung day 2, same lang yan. Tapos, naglagay lang din ako ng 4, day 3 ata, hanggang day 3, tapos extras. Ayan, so nagdadala ko ng mga extras para sure tayo. Then, for kay baby naman,
Ito kanya yung kanyang delivery room outfit. Basta same lang yan din ng day 1, day 2, 3, and 4. Tapos extras lang. Ayan. So, ito yung kanya. Screenshot nyo na lang mga moms kung need nyo siya. Tapos, for the going home outfit, nagpagawa lang ako ng ano niya. Actually, frog suit or onesies yung plan kong ipasuot. Pero ito kasi is pinagawa ko yung may tie side na may pangalan ni baby. Ayan. So, every pouch, every ziplock, meron yung nakalagay na diaper. Newborn diaper. Tsaka receiving blanket and lampin. Kailangan natin yan. Okay? So, that's it mga moms. Ayusin ko lang ulit. Tapos, ready to go. Lalagay na namin to sa sasakyan para in case. Kasi I'm 38 weeks and 4 days. So, anytime soon, pwede na tayo mga anak. Mangitlog. Thanks for watching. Bye! So, yan mga moms, napakita ko na sa inyo yung final look ng aking hospital bag kasi anytime soon, pwede na tayong mangitlog. And I'm 38 weeks and 4 days. So, pwedeng mapaaga, pwedeng mapalate, sabi ni ang aking OB. So, ire-ready ko na itong mga aking hospital bag. Papalagay ko na siya sa kotse ni Molly para anytime, pwede na tayong, kung masugod man ako sa hospital, meron na tayong naka-ready. And madali na niyang kukunin yung hospital bag natin, hindi na siya matataranta. And naka-label naman na siya as planned and yung aking hospital documents. So as I promised, ipapakita ko sa inyo yung hospital documents ko, kung ano yung mga requirements, kung employed kayo or hindi kayo employed. Ayan. So medyo mas mahirap pala ata kapag DIY, napupunta ka sa SSS at PhilHealth. Medyo matrabaho siya. May nakausap ako na friend na medyo nahirapan silang i-claim yung kanyang maternity benefits, yung reimbursement, kasi ang daming hinahanap na requirements, kasi may mga pictures na hindi ma-upload. Dapat ganito yung, may standard sila na tinatanggap lang. So, medyo nahirapan silang i-claim, tapos pabalik-balik sila sa SSS, tapos by schedule lang din pala yun mga moms, kung ano yung last digit, last 2 digit or last digit ng SSS number mo, dun ka lang, may by schedule talaga siya. So, compared to employed, kapag employed ka, yung employer na yung magpa-process nun, bibigyan ka lang nila ng forms, at saka yung sa PhilHealth. So, sobrang advantage kapag empleyado ka pa rin ng company. Ayan. So, wait kang nangangala yung kamay ko mga moms. So, ano ba, napakita ko na sa inyo yung aking final look na ating hospital bag. So, next natin, siguro share ko na lang sa inyo yung mga vitamins, tas yung mga ginamit ko ng mga kung ano-ano, maternity dress, sleepwear, tsaka yung mga maternity use na ginamit ko na gamit ko talaga. Sobrang gamit na gamit ko. Especially the maternity pillow. Sobrang gamit ko yan mga moms. So, ayan, nakikita nyo sa background ko yung cabinet ni baby. Tapos yung ginamit namin na lobo, hindi pa rin siya natatanggal yung air. Meron pa din siya. Dinisplay lang namin siya. But for the crib, hindi ko pa yun napapakita sa inyo kasi hindi pa namin na-assemble. So, by siguro next week, ipapa-assemble ko na siya. So, that's it for today's vlog, mga mom. So, sa next vlog ko siguro, manganganak na ako. Papakita ko na lang sa inyo. Kasi as a first time mom, hindi ko pa alam yung pain, totally pain, na mararamdaman natin during the labor. Okay? So, pag-pray nyo ako mga moms for safe and normal delivery. Thank you so much. Thank you for watching mga moms. Thank you, and God bless. Bye!